nitong inutil na ICC ito. Ang pinakamasakit po ay ito. Bakit po ang presidente ng Russia, si Vladimir Putin, inisyuan din ng warrant of arrest nitong inutil na ICC ito? Nitong inutil na ICC ito. At meron din pong Interpol na nagbigay ng warrant of arrest. Bakit po hindi nahuli ang Vladimir Putin ng Russia? Ganon din po ang presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Meron din pong warrant of arrest na inisyu ang ICC, ang inutil na ICC ito. Meron din pong ginamit na Interpol. Pero hindi rin po nahuli ang Benjamin Netanyahu. Bakit po? Sapagkat wala isa man sa kanilang mga kababayan ang nakipagsabuatan sa ICC para ipahuli at ikulong ang kanilang mga leaders. Hindi po kagaya dito. Hindi po kagaya dito. Tayo pa ang nakipagsabuatan. Parang isang pangulo na walang kasalanan kundi mahalin ang kanyang bansa ay sapilitang dakpin, nalabag sa kanyang kalooban para siya ay usigin, para siya ay hatulan ng isang hukuman na kailanman ay hindi natin kinikilala. Isipin po ninyo kung ano ang demandang binasa sa Pangulong Duterte. Siya daw ay nakapatay ng 43 tao sa pagitan ng 2011 at 2019. 8 taon. Yun po yung binasang demanda. Akala ko ba yung kanyang mga kalaban dito palaging sinasabi ang pinatay daw sa war on drugs 30,000 people. Hindi po. Binasahan siya ng demanda doon sa Hague. 43 individuals. Sa loob ng 8 taon. Ibig sabihin, 5 di umano'y napatay sa loob ng 1 taon. Bakit nakalimutan po nila yung Mama Sapano Massacre? 44 na pulis ang pinatay sa loob lamang ng 1 araw. Bakit nakalimutan po yung Maguindanao Massacre? 58 ang napatay sa loob lamang ng 1 araw. Wala man lang isa na nagsuplong sa ICC. Si Vladimir Putin gumagamit ng missile sa giyera sa Ukraine. Ang missile hindi pumipili kung sino ay papatayin. Sanggol, matanda, babae, bata, kahit sino. Kung sino ang abutan ng missile. Yun po yung crime against humanity. It's a widespread and systematic attack on civilian population. Ganon din ang ginawa sa Israel. Ang mga missile ng Israel na pumupuksa ng maraming kalaban, yung Hamas, walang pinipili ang missile. Yun ang crime against humanity. Ang Pangulong Duterte, ang ginawa niya ay gumawa ng programa para durugin ang mga taong nagbebenta at nagpupus ng droga dito sa ating bansa. Sapagkat alam niya ang panganib ng droga. Ang droga ay sisira sa pagkatao ng isang human being, ng isang tao. Ang droga ay sisira sa isang pamilya. Ang droga ay sisirain niya ang lipunan. Ito ang ayaw mangyari ng dating Pangulo. Bilang Pangulo ng bansa, katungkulan niya na proteksyonan ang mamamayan. Yun ang kanyang tungkulin bilang inihalal na Pangulo ng isang bansa. Walang tumutol dito kahit isa. Walang kumontra dito kahit isa. Ito'y binadyetan pa ng ating pamahalaan sa napakahabang panahon. At nakita natin kung ano ang resulta nito.
43 tao daw ang napatay. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na sagutin ang demanda laban sa kanya. Sa pilitan siyang kinuha at dinukot at pagkatapos inilipat sa malayong lugar. Alam ko po, nagdurugo ang inyong puso. Naiintindihan ko po kayong lahat. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag na huwag kayong manghihina ng loob. Alam po natin, makatarungan ang Panginoon Diyos. Darating po ang panahon, maitatama nating lahat ang maraming kamalian na nangyari at nangyayari pa sa ating bansa. Umpisahan po natin sa susunod na Mayo. Magkakaroon po tayo ng eleksyon. Tandaan po ninyo yung mga sinabi natin. Kilala po ninyo kung sino-sino yung mga senador na kumakandidato. Yung nasa kabila, hindi man lang kumikibo. Hindi man lang sila nagalit sa ginawa sa dating Pangulo. Walang kibo sila. Sapagkat kahit papano, sangkot sila doon sa layunin na tanggalin o dalhin sa ibang bansa ang dating Pangulo. Sangkot din sila o may kaalaman din sila sa pag-i-impeach sa Vice President. Kapag ka po sila ay nanalo, maliwanag pa po ito sa sikat ng araw. Kapag ang team na yan ay nanalo, tuloy-tuloy na po nilang tatanggalin ang Vice President. At maaaring hindi na rin makabalik ang Pangulong Duterte dito sa ating bansa kapag sila ang nanalo. Sa mga tweet, sinisimplify ko na po sa ito. Kung gusto ninyo na lalong tumaas ang presyo ng bilihin, lalong humirap ang ating buhay, lalong humina ang ating institusyong pampolitika, matatanggal ang Vice President, ikukulong nila Pangulong Duterte, iboto nyo ang team na yon. Gusto nyo ba? Ngunit, meron po kayong magagawa. Yung team ng PDP laban, yung team suka na kanilang sinabi, sila ang pipigil sa kanilang mga balakid. Hindi pwede na matanggal ang Vice President. Gagawa ng paraan ng PDP laban para pigilin ang kanilang balakid. Ang PDP laban ang gagawa ng paraan para maibalik ang Pangulong Digong dito sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Kailangan po iboto nyo lahat ang team ng PDP laban. 16 po na boto ang kailangan sa Senado para tanggalin nila ang Vice President. Kapag nagawa po nila yon, maniwala po kayo sa akin. Baka ni makangiti ay hindi na tayo makangiti. Baka wala na po tayong ikaliligaya sa bawat araw ng ating buhay. Baka lalong dumilib ang ating kinabukasan. Sa mga tweet, alam na po natin ang gagawin natin. Yung team na yon, kilala nyo naman yung team na yun. Yung team na yon, o yung team suka. Yung team suka po, may asin. Katulad po ninyo, napakarami po, lahat po kayo, may asim pa. Ay, yung team naman na yon, ewan ko kung anong lasa nun. Isip-isipin naman ninyo. Ewan ko kung ma-describe ninyo yung team na yon. Ang sabi nila tingnan po ninyo yung record ng aming team. Mariosip na record. Anong record?
Tinitingnan niya ako eh. So, mga kababayan, salamat po sa pagkakataon kami nakapunta sa inyong lugar. Salamat po sa pagkakataon nakapagsabi kami sa inyo ng aming saloobin. Pero higit sa lahat, gusto po namin gumawa ng isang bagay na makapagpapabago sa kasaysayan ng ating bansa. Napakahirap po ng ating bansa sa ngayon, kaya pagtulungan po natin ito. Pagtulungan po natin ito. Huwag po nating kalilimutan ang ginawa nila kay Tatay Digong. PRRD is the image of sacrifice and courage. PRRD is the symbol of our honor as a free, brave, independent and sovereign nation. PRRD is the unifying force so that we can regain and restore the dignity, the rectitude, and the majesty of our laws. Ito po yung gusto namin gawin. Ito po ang gustong gawin ng PDP Laban. Hindi po namin kayo bibiguin. Ituloy po natin ang laban. Ilaban po natin. Let us protect and defend our nation. Let us bring back President Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat.